Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence na kupo. Parang binalikan ulit ng mga tao ang interview ni Pangulong Duterte. One-on-one interview ni Pangulong Duterte at ni Rodante Marcoleta. Lalo na trending ngayon si Marcoleta kasi nagpahayag na siyang tatakbong senador. Inuon pala kabibig, bet na ni Pangulong Duterte itong si Marcoleta. Sabi dito mga kabibig, yung as I said it before and I said it again, yung Dante Marcoleta na yan, kung hindi nyo gawing senador, napakamalas na bansa ang Pilipinas. Halaka! So is this the sign na talaga na kailangan na nating ihalal na senador si Marcoleta? Kayo kabibig, iboboto nyo ba si Senador, ay wow, expecting tayo ha, Senador Rodante Marcoleta? Napakagandang pakinggan mga kabibig nyo. Do you agree on me? Nako mga kabibig, panoorin natin itong one-on-one interview ni Tatay Digong at ni becoming Senator of the Philippines kung bobotohan natin, Rodante Marcoleta. Let's all watch this video ha. Kasi excited akong makinig sa statement ni Pangulong Duterte, kung ano ang kailang pinag-uusapan at ano ang laman ng kailang conversation. Ito kabibig ha, manood tayo, keep quiet lang. Okay, go. Nung nainteresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno, or at least yung nag-neutral ka man, pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila, hindi nila masabi at nasabi mo. Pinalabas mo ang lahat kung ano ang mali ng gobyerno dito sa ABS-CBN na sa matagal na panahon, I said, government, and even ako, na ako, pinaputok ko lang yung mga mali nila, but nobody carried the name of the Republic of the Philippines. Parang doon sa Kongreso, ikaw yun. And I was very much impressed. So nagtatanong ako. Oh, diba? Impressed na impressed si Tatay Digong noon kay Marcoleta. Kasi tanging si Marcoleta lamang, if maalala nyo, ang tanging napakalakas na kongresista na kung saan, nako, ano nangyari sa ABS-CBN? Nawala ng prangkesa. I don't know kung bobotohan ba ito ng mga taga-ABS-CBN, ng mga taga-kapamilya, na iba ay mga naging kapatid, kapuso. Pero kung titingnan natin, kung kailangan natin ng isang Marcoleta sa Senado, why not? Let's give him a chance, di ba? You are a principled man, extremely honest, with integrity. Wow. At nung alam ko, nung nalaman ko, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. So kaya ako yung mismong personal nagsabi sa iyo kung sana maging senador ka, tumakbo ka. Wow. So yan ang gusto ko, manalo ka, use the passion that you have in your heart to work for the Filipino people, lalo na ako paalis na. At ako'y believe sa iyo, sa totoo lang, because I like honest persons. Men See? Honest person. By the way, matagal na itong interview ha, pero until now, parang nirecall ng maraming supporters ni Marcoleta na si Tatay Digong nga, believe na believe kay Marcoleta. Ikaw pa ba? Hindi ka ba may-believe ni Marcoleta? Integrity. Kung sakali man, God willing, kung ipagpala, kung maging senador ka, what would be the meaningful legislation that you have in mind na magawin mo kung nandiyan ka na sa Senado? Ang unang-una po, Ginoong Pangulo, ay nakita ko po yung nailatag ninyong magagandang programa. Ang nais ko po ay may pagpatuloy ang mga yun. Unang-una na po yung ating infrastructure program na inyong naisulong.
nakita ko naman po talaga na sa panahon nyo lamang umabot yung 5.1% na ratio ng infrastructure spending sa ating GDP. Well, GDP. hindi po nangyari yun sa mahabang panahon. Matagal Oh, kumusta kaya yung infrastructure project ni Bongbong Marcos? na po ako sa Kongreso, Mr. President, ngunit naglalaro lamang po sa 2% ng ating GDP ang nailalatag na infrastructure program. Napaka-importante po nun sapagkat kapag nailatag yung infrastructure backbone po ng ating bansa, alam naman po natin ma-attract ang investments. Correct. Hindi lamang dito sa bansa natin, lalong-lalo na po sa ibang mga bansa. At yun ang magiging simula kung paano natin mapapalago ang ating ekonomiya. Sa Makatwid, napakarami po rin yung nagawa at ang isa pa po yung pundasyon ng ating pangkapayapaan, ating peace and order. Importante po rin yan sapagkat hinahanap din po, Mr. President, ng mga mamumuhunan yung stability ng isang bansa. Kapag magulo po yung bansa, hindi po ako maniniwala na talagang uunlad dito sa malasakit nyo, reforma ang ating lipunan. Yung pagsasakit po ninyo na talagang labanan natin ng droga at ilagay sa matatag na pundasyon ng ating bansa. Pagmamalasakit ninyo kung paano naitawid ang bansa natin sa pandemya. Siguro nga po, kung hindi tayo naabot ng pandemya, Mr. President, sa nakita kong paglakas ng ekonomiya natin, halos hindi tayo bumababa ng 7% per quarter. Talagang tinamaan lang po tayo ng pandemya, Mr. President. Kung hindi nga lang siguro dumating ito, nakita ko na siguro ang pinakamagandang antas ng ating ekonomiya. Gusto ko pong ipagpatuloy yun, Mr. President, at meron pa po akong nakita na kasi matagal na panahon po yung kuryente, yung pong presyo ng kuryente ay talagang mataas po. Hindi po natutupad yung layunin ng batas. Pagka 21 years ago, nakalagay po talaga affordable ang rates ng ating elektrisidad. Nalalaman ko po ang paraan kung paano sapagkat nandun din po sa provision ng batas. Problema lang, ang maraming kasamahan po natin sa Kongreso ay hindi naman po talaga nagsisikap na talagang ayusin yung dapat na ayusin. Nandun po yung mga provisions ng tinatawag nating ARCOA. Ito po yung renewable, ito po yung yung aggregation po at saka yung retail energy. Nandun po yung kung paano mabe-break up po yung monopolistic market ng distributors ngayon into a contestable market. Yun po yung paraan para maibaba natin ang presyo ng kuryente. At yung nga pong problema ng ating sakahan, Mr. President, napakaganda po ng mga batas natin, hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na maipatupad na mabuti sapagkat alam naman po ninyo, napakatindi rin po ng corruption sa bansa. Gusto ko rin po sanang makatulong doon sa paraan na inyong nais mangyari. Alam ko pong pinagsikapan ninyo. At nakita ko po yung isang paraan, Mr. President, sapagkat sa matagal na panahon, kung mapapansin po rin yung Commission on Audit, ang modality po nila ay post-audit. Ibig sabihin po, mag-audit sila pagkatapos na ng programa. Papasok sila pagkatapos na ng project. Mag-audit sila pagkatapos ng fiscal year. Samantalang kung titingnan po natin yung State Audit Code of the Philippines, as sinasabi po niya ron ay preventive. Maging ang saligang batas po natin, Mr. President, ay sinasabi, if the internal audit control of an agency is inadequate or weak, dapat po ay magsagawa ng special measures or pre-audit ang COA. Ang palagi pong minamatwid ng COA, Mr. President, kaya post-audit sila, sapagkat pag nag-pre-audit daw po sila ay medyo babagal daw po ang pagpatupad ng ating mga infrastructure projects o namang programa. Ang sabi ko naman, ayan mo nang ma-delay ng konti. Ang importante po, masinop natin yung pera ng bayan. Kung makikita po natin, Mr. President, halos every year, at halos lahat po ng ahensya ng ating pamahalaan, sang-ayon na rin sa ulit ng COA, ang dami pong anomalya. Pero palagi na lamang pong report, Mr. President. Wala naman pong nangyayari na malikom nila yung inulat nilang anomalya. Sana po ang dapat na mangyari ay masino, ma-prevent. Sapagkat yun po yung sinasabi doon sa Section 33 ng State Audit Code of the Philippines. It should be preventive. Hindi po dapat post-audit, dapat pre-audit. Yan po yung mga iba't ibang nais kong ayusin sana. Ang Department of Education, Mr. President, maaring sa ngayon ay alam na rin po ninyo sapagkat meron po tayong isang batas na nagawa natin 25 years ago. Sinasabi po doon ng DepEd, hindi na siyang dapat gumawa ng libro. Ang dapat na gumawa ng libro, mga private sector publishers, in order for us to develop a national book development industry para makapag-export tayo. Ito po yung batas, Republic Act 8047, kung hindi po ako nagkakamali. Pero hanggang ngayon, Mr. President, 25 years na po ang batas na yan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin iwanan ng DepEd yung paggawa ng libro. Sa Makatwid, sila po is in continuing contravention of the law itself.
Kaya po hindi maayos-ayos sapagkat sila mismo nilalabag nila yung batas. Siguro po kung ako ang pagkapalad po ako, ang palalakasin natin yung oversight function po talaga. Yung totohanan at seryosong pagtingin at pag-aayos kung paano na-implement. Marami po tayong magandang batas, Mr. President, hindi lamang po talaga na ipatutupad ng maayos sapagkat... Wow, grabe si Marcoleta. Ang dami palang bala nito, kabibig. Sana noon pa ito Di ba tumakbo itong senador under the unit team pero biglang nag-back out? Sayang mga kabibiga. Pero ngayon, hindi na ito magbaback out kasi ramdam na ni Marcoleta na iba ang Bongbong Marcos administration ngayon. So, bawal na ang magpabudol. Kailangan na niyang manindigan at kailangan niyang tulungan ang sambayanang Pilipino. Grabe, ang daming laman na, ang daming gustong gawin ni Marcoleta. At sana kung uupo siyang senador, ay magagawa niya hinay-hinay isa-isa hanggang ma-achieve niya lahat. Kulang po tayo doon sa mga taong dedicated enough to look into these areas, Mr. President. Sad to say. Ang ginawa itong maramihan mga members ng Congress is, alam mo na, ito yung walang ginagawa at pumasok lang dyan, lalo na yung mga mayaman, milyonaryo, may negosyo, simply to protect or enhance their finances sa pagkatao nila. But wala tayong mga crusaders kagaya ninyo na pag naumpisahan yung pag-usapan yung mali, that na follow up ninyo hanggang huli. Kagaya ng ginawa mo sa ABS-CBN. Pinarabas mo talaga lahat ang kalukuhan nila. So, doon ako nanonood, started to, and I said, I have found one of the men whose honesty I cannot question. Kaya ho pinapatakbo kita at tinanong ko kung anong magawa mo. In addition to what you have said, I said, maasahan ka ng ordinaryo na akong Pilipino by that time. That mayroon kang may tao dyan, ang pangalan si Rodante, to help us in our campaign against corruption. Marami yung ano dyan, na hindi, yung umpisahan lang tapos nawala na pagkatapos. They do not even bother to ask yung ahensya na napuntahan. O ito si, whatever, kung maawa nyo, Senador Marcoleta, saan, anong nangyari yung resolution namin na pinasa sa iyo. Nawawalan in the maze of, sa karaming trabaho. Madali mawala yan. So, yung seal mo ng ni Rodante Marcoleta, doon ko nakita, na talagang pinuporsigir mo hanggang to the end. And that is why, ang CBN, na-discover natin maraming mali at pwede talagang mahabol sila. And even sa back taxes and the falsification noon sa sinabi mo yung lupa na 4 hectares lang ba yan? It was made to appear with all in all, it was 400 square meters or something. Yun. Doon na dapat magpasalamat na ang Pilipino na inilabas mo yun at magbayad sila ng wastong buwis. Maraming Rodante Marcoleta ang nasa dapat na sa Senado. Si mga kabibig, yun gusto ni Tata Digong maraming Marcoleta. Maraming Marcoleta sa Senado. Kasi naramdaman ni PRRD na sincero itong si Rodante Marcoleta na kung uupo itong senador, hahayaan ng maraming Pilipino na iboboto, pauupuing senador, I'm sure, hindi lang maging senador ito si Marcoleta. Baka we don't know, maging running mate ni VP Sara. Di ba mga kabibig? Marcoleta, VP Sara and Marcoleta, why not? Di ba mga kabibig? So, hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa career ni Marcoleta as long as yung lahat ng mga gusto niyang gawin kung magiging senador siya, makikita ng mga tao na very effective and the same time ramdam ng mga tao na talagang hawak ni Marcoleta ang magiging asenso ng ating bansa. So marami ng mga senador ang mas may alam, mas may ibubuga, in the same time, tutulong sa ating vice presidente. Diba mga kabibig? So, sa palagay nyo, mananalo kaya si Rodante Marcoleta? Bobotohan nyo ba
si Rodante Marcoleta bilang senador. Based sa interview, one-on-one interview ni PRRD at Marcoleta, though it's old already this interview, pero may laman, no? May laman. And I think hindi pa rin nagbabago ang appreciation, ang paghanga ni Pangulong Duterte kay Marcoleta. Kung hindi man natuloy ni Marcoleta noong unit team, I think Marcoleta is running for the unit team noon, and nag-back out siya, baka this time ay matutuloy nang uupo siya sa Senado. What do you think, Kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para mas maraming makakaalam na ito pala yung Marcoleta na hinahanap natin. Ito pala yung katangian ng isang senador ang hinahanap natin. Pinuri na ni Pangulong Duterte noon at mas marami ang nakapuri kay Marcoleta sa ginawa niya, sa pagiging fair niya sa Congress hearing, sa pagiging astig, sa pagiging kalmado, in the same time, sa malawak ang pananaw, maraming kakayahan at kaalaman na willing siyang i-share sa mga taong bayan. Bobotohan niyo ba si Marcoleta? Write down your comment below and don't forget to like, subscribe, and share. I-share nyo ang videong ito para mas marami pang tao ang makakilala kung sino ba talaga si Marcoleta sa pananaw ni Pangulong Duterte at sa pananaw mo. Bye everyone! See you next time! Don't forget to like, subscribe, and share this video. And shoutout sa lahat ng mga OFW all over the world. Malapit ng eleksyon, so ang boses natin ay napaka-importante talaga. Akala nila ang mga OFW hindi importante. Hoy, maraming mga OFW, madami kami. Kaya huwag niyong iismulin ang mga OFW. Maraming mga DDS supporters, maraming mga VP Sara supporters. I'm sure maraming Marcoleta supporters na ngayon. Di ba? Ikaw, no? So, bye everyone. See you next time. God bless. Enjoy. See you next time.